Magkano to? Sa pagkakalam ko, 50 pesos yan. Grabe, ang mahal na talagang pagkakalam ko nito, 10 piso lang eh. Oo nga, parang araw-araw tumataas yung presyo ng bilihin. Kapag tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo, mas nahihirapan ang mga mamamayan. Pero alam mo ba, may paraan ang gobyerno para kontrolin ang ganitong sitwasyon. Ito ang tinatawag na Patakarang Pananalapi! Bago tayo magpatuloy sa patakarang pananalapi, ay magbalik tanaw muna tayo sa dali. Noong mga nakaraang aralin ay napag-usapan natin ang patakarang piskal. Ang patakarang piskal ay mga hakbang ng pamahalaan na may kinalaman sa pagbubuwis at paggastos ng gobyerno. Ang halimbawa nito ay pag nagtaas ang buwis, ay mas kaunti ang perang natatanggap ng mga mamamayan upang gastusin. Unang halimbawa ng mga layunin ng patakarang. Kontrolin natin ang inflasyon o patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Halimbawa na lang, ang patuloy na pagtaas ng mga bigas o ang buwis. Kaya nahihirapan ang mamamayan. Kaya dito pumapasok ang Bangko Sentral ng Pilipinas o tinatawag na BSP para mapanatilihin abot kaya lamang ang pagbilihin ng mga Ikalawa, panatilihin ang katatagan ng perang ating kinikita. Ibig sabihin, hindi agad bumababa ang halaga ng perang ating kinikita. Suportahan ang paglago ng ekonomiya. Kung stable ang pera at ang presyo, magiging maunlad ang bawat negosyo. Magkakaroon ng maraming trabaho at mas magiging maayos ang mga kabuhayan ng bawat Pilipino. Para siyang domino effect. Kapag maayos yung ekonomiya natin, syempre, magkakaroon tayo ng magandang buhay. Alam natin kung ano ang patakarang pananalapi. Ngayon naman ay tukuyin natin ang dalawang pangunahing uri nito, ang expansionary at contractionary. Ang expansionary o maluwag na uri ng patakarang pananalapi ay ginagamit kapag mahina ang ekonomiya. Binababaan ang interest rate para mas maraming tao ang mangutang, gumastos at magnegosyo. Ang pangalawang uri naman ng patakarang pananalapi ay ang contractionary. Ang contractionary o mahigpit na patakarang pananalapi ay ginagamit naman kapag mataas ang inflasyon. Itinataas nito ang interest rate para mabawasan ang paggastos at Patakarang pananalapi. Ano nga ba ito? Ang mga patakarang pananalapi ay tumutungkol sa desisyon o galaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP upang makontrol ang supply sa isang bansa. Bakit nga ba ito ginagawa? Ito ay ginagawa upang maabot o makamit ang mga layunin ng isang ekonomiya. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang institusyong bangko. Ano nga ba ang institusyong bangko? Ang institusyong bangko, ito ay ang mga institusyong tumatanggap at nagpapautang ng pera. Dahil alam na natin ang mga institusyong bangko, dadako naman tayo sa mga uri nito. Unang-una na dito, ang commercial banks. Ano nga ba ang commercial banks? Ito ang mga karaniwang bangko na ginagamit ng publiko. Nag-aalok ng savings account checking, at pag-utang. Sunod dito ang trade banks, or kilala rin bilang saving banks. Ito ay nakatuon sa pag-iimpok at pagpapautang sa mga maliliit na negosyo at mga mamamayan. ang rural banks. Matatagpuan ito sa probinsya. Tumutulong ito sa mga magsasaka at sa maliliit na negosyo. Pangalawa, specialized banks. Ito yung may tiyak na layunin tulad ng pagtulong sa agrikultura o paba. Una, kooperatiba. Ang kooperatiba ay samahan ng mga taong nag-iimpok at nagpapautang para sa kanilang mga kasapi. Ikalawa, meron tayong bahay sanglaan na nagpapautang kapalit ng mga bagay na isinasamla nila katulad ng alahas, gamit sa mga bahay at mga bagay na may sentimental value. At tatlo, pension funds. Sa pension funds naman ay nag-iipon sila ng pera para sa mga pensyon ng manggagawa. Registered companies. Ang registered companies ay ang mga kumpanya na nagbibigay ng pautang o investment services. Last but not the least, insurance companies. Ang insurance company ay nagbibigay proteksyon laban sa panganib, pero may kapalit ito at ang kapalit nito ay bayad. Regulators ng sektor ng pananalapi. Sila ang nagbabantay upang maging ligtas at maayos ang sistemang pinansyal. Mga halimbawa, una, Bangko Sentral ng Pilipinas
o BSP. Namamahala ng mga salapi at mga bangko sa bansa. Pangalawa, Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC. Sila naman ang nagpaprotekta ng ipon ng mga depositor sa bangko. Iba't ibang uri ng gamit ng salapi. Una, meron po tayong tinatawag na medium of exchange. Ito po, ginagamit po dito ang pera para sa pagbili at pagbenta ng produkto at serbisyo. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na unit of account. Ito po ang pagsukat ng halaga ng produkto at serbisyo. At ang panghuli, meron tayong tinatawag na store of value. Dito ay naiipon natin ang pera at ginagamit sa hinaharap.